kabarangay, posible nga kayang muling matagpuan ng isang taong minsan ang nilayo sa iyo ng tadhana. Minsan pa nga kaya ay muli siyang mahahagilap sa milyong-milyong taong nasa mundo. Pamilyar ka rin ba sa kanyang mukha na matagal na rin gustong burahin ang iyong puso't isipan? Kabarangay, naaalala mo pa ba ang isang taong minsan ay kumawala ng landas sa iyo? May ipapakilala ko sa inyo mga kapuso. Si Kylie. Minsan ay may nakilala siya. Minsan ay may nawala sa kanya. Sino kaya siya? Samahan niyo po ang inyong papadudot na alamin ang kanyang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories Number 1. Kylie, ano bang ginagawa mo dyan? Abay baka mahulog ka. At tignan mo nga, malakas ang hangin. Nakikita na ang pinagkakatago-tago mo dyan. Sigaw ng aking best friend na si May. Nasa kaitaas-taasan ako ng puno ng kaimito at pilit na inaabot ang kakahinog pa lamang na bunga. Lunchtime noon at umakyat ako sa punong ito sa pag-asa papadudot na makakakuha ng 3 pirasong kaimitong hinog upang maibigay kay Sam, ang lalaking aking nililigawan. Tama kayo, nililigawan ko. Babae ako papadudot pero oo, ako ang manliligaw. Saglit na lang to, May. Kailangan ko lang makakuha ng nasa dulo. Tiyak ay matutuwa si Sam kapag binigay ko to sa kanya. Pilit kong sigaw para marinig ako nito at maintindihan niya. Si Sam na naman? Ano ba namang kahibangan yan, Kylie? Pambihira. Kababae mong tao ikaw pang gumagawa ng paraan para manligaw sa kanya. Bumaba ka nga dyan kung ayaw mong isumbong kita kay Miss Torres. Pagbabanta nito papadudot kahit na alam kong nag-aalala lamang siya. Napabuntong hininga na lamang ako at saka muling tinanaw ang hinog na kaimito na tila kay hirap abutin. Kahit na anong pilit kong gawin. Tila si Sam ang kaimitong yon. Hirap akong abutin. Hirap akong kuhanin. Pero nais kong makuha ito. Ando na ako eh. Ngayon pa ba ako susuko? Ako pa, ika-4 na araw ng Hunyo noon at ito ang unang araw ng klase. Habang lahat ay hindi magkanda-ugaga papadudot sa paghahanap ng kanilang silid-aralan at mga kaibigan ay ako naman ay napirmi lamang sa bleacher at inaabangan ng aking matalik na kaibigan na si May. Alam ko na ang aking classroom kaya naman kampante lamang akong nakaupo doon habang pasipol-sipol pa. Pinagmamasdan ng mga estudyanteng nag-uumpukan sa labas ng classroom nila habang nagkukumustahan ng kani-kanilang bakasyon. Hindi ako masyadong nakikihalubilo sa kanila. Sapat na sa akin si May, sapat na sa akin na isa lamang ang aking pinagkakatiwalaan. Si May lang. Nililibot-libot ko ang aking paningin sa pag-asang makakakita ng bagong mukha at di nga ako nabigo. Sa minsang paglingon ko sa kanang parte ng bleacher na yon, ay nakita ko ang isang hindi pamilyar na mukha papadudot. Isang mukha na kapag hinalo mo sa iba ay tiyak na lulutang. Napakagwapo nito. Kahit sa malayo ay alam kong mapupungay ang kanyang mga mata. Mistiso ito at may kapayatan. Pero hindi naging hadlang yon para hindi ko makita ang taglay niyang kagwapuhan na tila aabutin ang ilang dekada bago kumupas. Tumayo ako, lumingon-lingon at hinanap kung nasa paligid lamang si May pero wala pa ito kaya naman sumilay ang ngiti sa aking labi at saka dahan-dahang inayos ang aking clip sa buhok at inayos ang aking nalukot na palda gamit ang aking kamay. Nang sa tingin ko ay maayos na ako ay dahan-dahan naman akong lumapit sa direksyon ng lalaking ito at nagpakilala. Ganyang kalakas ang loob ko papadudot. Magpapakilala ako. Dapat ko siyang makilala bago tumunog ang bell.
Pero yung lalaking ito na bumihag sa inosente pero porsigido kong puso. Alam ko na noong unang beses pa lamang na makita ko ito, ay nakaramdam na ako sa sarili ko na gumagawa na naman ako ng paraan para umapa sa akin siya. Ganyan kasi ako. Kung tatanungin mo ay isa akong babaeng garapalan pagdating sa lalaking matitipuhan ko. Naaalala ko pa nga noon, may isa akong naging crush noong ako'y nasa elementarya pa lamang. Lagi ko siyang binibilhan ng fruit juice at mais sa pagnanais na magkagusto ito sa akin. Oo, ako po ang nanliligaw. Ako ang gumagawa ng paraan para mapansin sa akin at mapa sa akin ng lalaki at di ko yun kinakahiya. Dahil ganito naman ako at naniniwala ako na kapag gusto mo ay kailangan mong gumawa ng paraan para makakuha ito. Kaya ito papadudot ang gagawin ko sa bagong biktima ko. Aalamin ko, sisimulan ko sa kanyang pangalan hanggang sa malaman ko ang mga gusto at ayaw niya. Lahat-lahat ay aalamin ko. Sisimulan ko na ngayon. Hi! Ito ang malanding sabi ko nang makita ko siya noong recess time namin. Mag-isa lang nitong nakatayo sa gilid ng kantina habang inuubos ang binili niyang lugaw at soft drinks na sabay nitong hawak. Wala itong kasama. Bakit mag-isa ka lang? Dugtong kong tanong sa kanya nang hindi ako nakakuha ng sagot mula dito. Pero hindi pa rin ito sumagot, Papa Dudut. Torpe. Yan ang nasa isipan ko. Mas nakakainganyo tuloy dahil mahilig pa naman ako sa challenge. Lumapit ako ng bahagya sa kanya sa pag-asang kakausapin ako nito, pero nang akma pa lamang akong hahakbang papalapit sa kanya ay bigla na itong umatras at sa naging pag-atras nito ay natabig niya mula sa kanyang likuran ang babaeng kumakaing nasa mesa na naging dahilan para matapon ang hinihigop nitong sopas. Nagulat silang pareho, Papa Dudut, at agad-agad naman siyang humingi ng pasensya na sinuklian lamang ng isang matalim na irap. Tumayo na ang babae at nagtungo na sa CR para linisin ang naging dulot nitong kalat sa kanya habang kaming dalawa naman ay sinusundan lamang itong maglakad. Pulang-pula ang magkabilang tenga nito dahil sa nangyari. Lalo na't pinagtitinginan na siya ng mga mapanghusgang estudyante sa paligid. Hindi niya alam ang gagawin niya kung aalis na ba siya o tatayo lamang doon hanggang sa lamunin na siya ng lupa. Pero nang tingnan ko ito at ngitian ng tipid ay bigla na lamang itong muling umatras na naging dahilan para matabig na naman niya ang mesa. At sa ikalawang pagkakataon ay nakatabig na naman ito ng ibang taong kumakain. Kaya naman wala na itong ibang nagawa kundi ang tumakbo papalayo sa kantinang yon. Gusto ko sana siyang habulin pero naisip ko na baka mas lalo lamang itong tumakbo at mas lalong hindi ko siya makilala pa. Sa susunod na lamang ako lalapit sa kanya. Kapag hindi na ito kabado, kapag wala ng ibang nakapaligid sa kanya na pwede niyang madisgrasya. Sa susunod na lang ako magpapakilala sa kanya. Kylie, ano to? Nagtatakang tanong ni Judith, ang kaibigan ko na kaklase ng lalaking gusto ko. Slumbook ba yan? Hindi ka ba nakakakita niyan? Pag-iinsulto kong biro sa kanya. Inirapan ako nito bago nagsalita. Alam ko kung ano to. Ang ibig kong sabihin, anong gagawin ko rito? Muling tanong nito. Ngumiti ako ng ubod ng tamis dahil nga hihingi ako ng pabor sa kanya. Para sa'yo yan, Judith. Hindi ba favorite mo naman yung Tweety Bird? Bagong-bago pa yan. Kabibili ko lang yan kahapon. Gamitin mo na. Sa'yo na. Nakanuot-noo itong tumingin sa akin na tila naaamoy na may iba talaga akong plano at ito'y kanyang sinabi sa akin. Umamin ka nga. May bala ka eh. Ano ba yun? Kilala kita. Hindi ka basta-basta magbibigay ng walang hinihiling kapalit.
diretsahang sabi nito na kunwari ay sinagot ko ng pagkagulat. Grabe ka naman. Pero oo, sige aaminin ko. May kailangan kasi ako sa iyo eh. Yang slam book na yan, sayong-sayo na yan, pero kakailanganin mo yan kasi may ipapagawa ako sa iyo. Nakangiti kong sabi. Sumimangot ito Papa Dudut at tila ayaw ang ideyang gagamitin ko siya para makakuha ng gusto ko. Ano naman yan, Aber? Nakataas na kilay nito habang hawak ang slam book na yon. Ganito kasi. Crush ko Judith yung transferin na kaklase mo. Yung payat na maputi. Kilala mo naman siguro siya, di ba? Paglalambing ko sa kanya. Parang tila naliwanagan na ito sa nais ko. So gusto mo na ipakilala kita sa kanya, ganon. Nang iintriga pang tanong nito. Ngumiti ako pero hindi kasi yon ang plano ko. Ako ang kikilala sa kanya, Judith. Ako. Gamit ang slam book na yan, gusto ko pasagutan mo siya dyan. Ipapa-photocopy mo ang isusulat niya dyan, okay ba? Kinindutan ko pa ito para maging selyado na ang aming usapan. Natatawa na lamang itong tumango. Sige, gagawin ko pero libre mo ako ha. Mamaya kapag wala na si Miss Soriano, ipapagawa ko sa kanya to. Ewan ko ba sa'yo kung anong nagustuhan mo sa payating Sam na yun? Naiiling na lamang nasabi nito sa akin habang binubuklat ang slam book. Sam. Sam pala ang pangalan niya. Eto na ang simula, Papa Dudut. Eto na ang simula ng pagkakakilala ko sa kanya. Malapit na. Malapit ko na siyang makilala. Malapit ko na siyang makuha. Hiramin mo muna yung slam book. Bukas mo na ibalik sa akin. Nagmamadali kasi ako eh. Sabay abot kay Judith sa akin ang slam book na ang uwian na. Halos mapatili ako sa sobrang saya, Papa Dudut. Nasa loob ng kwadernong ito ang mga magagamit ko para makuha si Sam. Salamat, Judith. Grabe ka talaga. Bukas ililibre kita, huwag kang mag-alala kahit na ano. Tuwang-tuwa ko namang sabi sabay yakap at halik sa slam book. Teka naman, Kylie. Magdahan-dahan ka naman at baka matupi yan. Baka malagyan pa ng laway mo eh. Nag-aalalang biro ni Judith sa akin. Sinamangutan ko lamang ito at saka muling bumalik ang ngiting inikilig sa aking labi. Sabay muling yakap sa slam book. Nagpaalam na rin ako sa kanya, Papa Dudut, dahil kailangan ko nang umuwi para maaral ko na mga nais at ayaw nitong si Sam. At nang makarating ako sa bahay ay agad kong nilakang kwarto ko at saka binuklat ang slam book. Nakahiga ako noon at saka ito unti-unting binasa. Samuel Inigo Bustamante pala ang pangalan nito. Ilang buwan lang ang tanda ko sa kanya. Solong anak ito ng kanyang mga magulang at parehong inhinyero sa Manila. Honor student ito mula sa elementary at nag-transfer lamang sa aming paaralan dahil kailangan itong tumira kasama ang kanyang lolo at lola. Mahilig itong magbasa ng mga libro ni John Grisham at R.L. Stein. Paborito nitong kanta ay ang gaya ng dati ni Gary Valenciano. Mahilig naman ito sa kulay pula at itim. Parehas kami, may allergy ito sa okra. Sayang at paborito ko pa naman yon. Ang motto nito sa buhay, Papa Dudut, ay time is gold. Pareho naman kami at importante talaga ang oras para sa akin. Kaya nga ngayon pa lamang habang hindi pa nakapila ang mga babaeng magkakagusto kay Sam, ay uunahan ko na. Mga paborito niya ay tsokolate, basketball at kay Mito. Kay Mito? Teka, marami nun sa lugod ng bakod ng eskwelahan namin at napangiti ako. Bukas na bukas din ay kukuhanan ko siya ng 3. Hanggang sa mapadako ang aking mga mata sa mga bagay na ayaw niya. Ayaw niya ng babaeng unang nagpaparamdam sa lalaki. Mga babaeng maarte at walang pakundangan kung magkolorete sa pagmumukha. Medyo nasaktan ako sa mga nabasa ko dahil
lahat ng ayaw niya ay nasa akin. Pilose pa nga ito at lagpas-lagpas pa. Maputing-maputi rin ang aking mukha dahil sa pulbos na aking gamit at may pinahid pa akong pulang lipstick ng aking ina sa aking magkabilang pisngi para kunwari ay mistisahin. Ayaw ni Sam ng ganito. Kinuha ko ang papel na nakasingit sa aking kwaderno at iyon ang pinagpunas ko na mukha ko. Sinuklay ko rin papadudot ang aking buhok na kanina ay nakapusod pa itaas na akala mo isang japayuki nagbabalik bayan. At nang makita ko ang kasimplihan ng aking itsura, dahil sa aking nagawa ay napangiti ako. Babawasan ko na rin ang kaartihan ko mula bukas. At ang ugali kong unang nagpaparamdam sa lalaki. Pero paano ko ito magagawa kung ito lang ang paraan para mauna ako sa pila sa kanya? Napabuntong hininga na lamang ako at saka padaskol na binagsak ang aking katawan sa aking kama. Hindi mo na Hawak-hawak ang tatlong hinog na kay Mito ay nanginginig kong tinungo ang classroom ni Sam. Ito ang unang beses papadudot na nakaramdam ako ng kaba sa lalaking liligawan ko. Bago nga ako nagtungo doon ay dumaan muna ako sa library dahil may malaking salamin doon para makita ko kung tumatagaktak pa rin ang pawis ko mula sa pag-akyat sa kay Mito. Nang makontento naman ako sa itsura ko, ay muli na naman akong naglakad patungo na naman sa classroom ni na Sam. Malapit pa lamang ako sa pintuan ay rinig ko na ang iba't ibang ingay. Normal na ito sa amin kapag wala ang guro. May meeting kasi ang aming mga guro ng oras na yon, kaya naman sinamantala ito ng mga estudyante. Nang makaharap na ako sa mismong pintuan ay tila hindi ako napansin ng mga ito. Kaya naman ang pinakamalapit sa pintuan ang kinausap ko. Asan dito si Samuel? Tanong ko sa maliit ngunit matabang lalaki. Tumayo ito para ituro ang dulong row kung saan ay tahimik na nagsusulat si Sam. Akala ko ay lalapitan ito ng lalaking yon para tawagin siya. Pero sumigaw ito ng ubod lakas na nagpatahimik sa mga nag-iingay. Sam! Tawag ka niya! Sabay turo sa akin. Ako naman ay nagulat sa ginawa nito pero hindi ako nagpahalata. At para makabawi ay dahan-dahan akong naglakad papasok sa klase at saka tinungo ang daan patungo kay Sam. Dito ay nagsimula ng mahihinang bulungan hanggang sa makaabot na ako sa takang-takang si Sam. Magkaharap na kami at hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero nang maalala kong kay Mito ang iaabot ko sa kanya, ay saka naman halos mabingi ang mga tenga ko nang mapansin ang mga nakapaligid sa amin ang pag-angat ng aking mga kamay para iabot ang malaking kay Mito kay Sam. Walang tigil, tuloy-tuloy ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Tila natorpira ako ng mga oras na yon, lalo na noong nabigyan ako ng tsansa na mas makita siya ng malapitan. Ang gwapo niya. Ang gwapo talaga niya. Ngumiti ako at pilit na binabaliwala ang ingay sa aking paligid. Pero noong muli akong tumingin sa kanya, ay tila hindi nito nais ang aking ginawa. Ni hindi nga nito tinanggap ang kay Mito na kanina ko pa inabot sa kanya. Na pinaghirapan kong abutin kani-kanina lamang. Nagustuhan mo ba yung kay Mito na bigay ko sa'yo, Sam? Hinihingal kong tanong sa kanya noong uwian na. Hinabol ko kasi ito at dahil mabilis itong maglakad ay kailangan ko pang tumakbo sa liit kasi ng mga biyas ko. Hindi ito sumagot at tuloy-tuloy pa rin sa kanyang paglalakad. Hindi ako sumukong sabayan siya. Uy Sam, kinakausap kita. Nagustuhan mo ba yung kay Mito? Muli ay hindi ako nakatanggap ng sagot niya at mas lalo pang binilisan ang paglalakad niya. Hindi pa rin ako sumuko. Uy Sam, naririnig mo ba ako? Sabi ko, hindi ko na naituloy pa ang aking sasabihin dahil bigla na lamang ako nitong hinarap.
At saka galit na nagsabing, "Bakit mo ba ginagawa to? Ano bang problema mo?" Hindi man maangas pero alam kong irritable na siya pero pinipigilan lamang itong sumabog dahil nga babae ako at maraming tao sa aming paligid. Namula ang aking mga pisngi sa mga nakita kong ekspresyon sa kanyang mukha at hindi ko alam kung magsosorry ba ako o dedespensahan ko ang aking ginawa dahil sa tingin ko ay wala namang masama doon. Pero wala akong ibang nagawa kundi ang manatiling nakatayo roon kaharap siya. Tila sa isang iglap ay umurong ang aking matabil na dila. Ilang segundo kaming ganon at hindi ko alam kung sino ang unang matitinag. Hindi alam kung sino ang unang aalis sa sitwasyon hanggang sa nakita ko na lamang itong tumalikod mula sa akin at saka tuloy-tuloy na naglakad. Pero hindi ko na siya nagawa pang habulin. Dahil tila napagkit na ang aking mga paa sa aking kinakatayuan. Wala akong ibang nagawa kundi ang sundan na lamang siya ng tingin. Pero sa isipan ko, Papa Dudut, hindi ito ang huling pagsunod ko sa kanya. Hindi ito ang huling beses na lalapitan ko siya para mas makilala pa. Umanda ka, Samuel Inigo. Makikilala rin kita. Alam mo ba na bukas ay magpapasurprise fee sa inyo si Ma'am Torres? Ganun kasi ang ginawa niya sa amin kanina eh. Grabe, gulat na gulat kaming lahat. Kaya dapat paghandaan mo yun, ha? Muli na naman akong sumabay sa kanya sa pag-uwi kahit na alam kong itataboy lang din niya ako. Tulad ng mga nakaraang araw. Sabi ko sa inyo wala sa bokabularyo ko, Papa Dudut, ang salitang pagsuko. Sa tuwing binabaliwala ako nito ay mas lalo akong ginaganahang magpursige pa. Katulad ng dati ay hindi pa rin ako nito pinansin. Para akong baliw na sunod ng sunod lamang sa kanya. Ilang beses ako'y muntik nang matapilo kakahabol sa kanya dahil sa tuloy nitong maglakad. Muli ko na naman sanang ibubuka ang aking bibig nang harangin kami ng 3 lalaki na mula sa aming eskwelahan. Nasa higher year ang mga ito at kilala bilang mga siga at mga bully. Kilala ko na sila at hindi nila ako kailanman makakante dahil takot sila sa aking kuya. At alam nilang lumalaban ako pero kasi ng oras na yon ay alam kong punterya nila. Ang tila lampa kong tignan na si Sam. Umatras ito ng lapitan nila. "Patpatin, baka naman may 50 pesos ka dyan. Pang soft drinks lang namin. Dalian mo." Tila pag-uutos na sabi ng pinakamatangkad sa kanila. Nakatingin lamang si Sam sa kanila at tila hindi mawari kung bakit sila humihingi ng basta-basta. "Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko, pahingi ng 50 pesos ngayon na." Halos pabulyaw na ulit ng lalaking ito. Umiling si Sam at saka akmang lalakad na pero dinakma ito mula sa kanyang braso ng isa pang lalaki. Nakita ko, Papa Dudut, ang takot sa mata ni Sam kaya naman pumagitna na ako. "Hoy, kayong 3 ha? Wala ba talaga kayong alam gawin kundi ang mangharas ng mga mahina sa inyo? Hoy, mga damulag na kayo. Doon kayo sa mga nanay ninyo humingi." Malakas na sabi ko para masindak sila pero tinawanan lamang nila ako. At nang itulak ko sila ay akmang susuntukin ako ng isang lalaki pero saktong dumating ang aking kuya mula sa likuran. At nang makita nila yon ay kumaripas na sila ng takbo. Kilalang siga rin ang kuya ko noon sa high school. At naabutan niya ang mga mokong na ito kaya ganun na lamang ang takot nila. "Ayos ka lang ba?" tanong ko kay Sam bago pa man makalapit si kuya. Sa unang pagkakataon ay ngumiti ito sa akin na pahiwatig ng pagpapasalamat niya. Kinilig ako, Papa Dudut. Ito ang unang ngiti na ginawad niya sa akin. Simula na ito ng para sa amin. Sigaw ko mula sa kanyang likuran.
Naglalakad ito patungo sa kantina, isang mainit na tanghali. Lumingon ito, Papa Dudut, at tipid nang ngumiti. Nilabas ko mula sa aking bulsa ang isang bilog na kay Mito at saka inabot sa kanya. Kay Mito, pinakamalaki yan na nakita ko sa puno. Isama mo na sa tanghalian mo yan. Tiyak na masarap yan. Nakangiti kong sabi sa kanya habang pilit na ibinibigay sa kanya ang kay Mitong yon. Tinanggap na lamang ngayon at saka muling mahinang nagpasalamat. Siguro, Papa Dudut, ay nasanay na lamang ito sa akin na araw-araw siyang binibigyan ng kung ano-ano. Mula kasi noong nakita kong naging maayos na ang pakikitungo nito sa akin, ay lumakas lalo ang loob ko na lapit-lapitan siya at simula na ang panliligaw ko dito. Sam, may gagawin ka ba bukas? Umiling lamang ito sa akin at tuloy-tuloy lamang sa paglalakad. Baka gusto mong sumali sa group review namin ni na May at Judith para sa exam sa math next week. Ang hirap kasi, magtulungan tayo. Alam ko kasi na wala kang makakasama masyado kaya sa amin ka na lang sumali. Mabait naman kami, lalo na ako syempre. Ubod ng tamis na pagkakangiti ko sa kanya, mapapayag lamang ito. Hindi na, ayos lang naman ako eh. At saka mas makakapag-aral ako kapag mag-isa lamang ako. Sige ha, mauna na ako sa'yo. Akmang lalakad na sana ito pero hinawakan ko ang kanyang braso. Bakit ba lagi mo na lang akong tinatanggihan? Ayaw mo ba ang mga kaimitong binibigay ko sa'yo? Malungkot kong sabi. Tumingin ito sa akin, Papa Dudut, at hindi alam kung ano ang isasagot kaya mas minabuti kong magtanong muli. Ayaw mo ba sa akin? Tingnan mo oh. Ang simple ko lang naman eh. At saka hindi ako maarte. At saka Sam, pangit ba ako sa paningin mo? Naluluha kong tanong sa kanya dahil sa kadesperadahan ko kung ano bang pwede kong baguhin at ayusin sa sarili ko, mapansin lamang ako nito. Muli itong tumingin sa akin, mas matagal. Tila mas inaaral ang bawat parte ng aking mukha. At saka sumagot, Maganda ka. Maganda ka, Kylie. Ito lamang ang sinabi niya. At saka muli na naman akong tinalikuran at naglakad ng mabilis papalayo sa akin. Hindi na rin ako nakasunod pa at tila nabato-balani ako sa aking narinig sa kanya. Maganda daw ako, Papa Dudut. Abot Jupiter na ang ngiti ko. Sapat na ang dalawang salitang yon para liparin ako sa alapaap. Tumalikod na ako at pasayaw na naglalakad. Maganda daw ako. Maganda. Di niya alam kung paano niya ako napasaya sa mga narinig ko mula sa kanya. May, sige naman na oh. Kulang lang naman ako ng 20, baka pwedeng pumayag na kayo. Halos maglulupasay na pakiusap ko sa aking best friend na nasa kissing booth na kanyang pinagbabantayan. Valentine's Day noon at isa sa mga pakulo ng aming eskwelahan ay ang kissing booth. Na yun talaga ang pinupuntirya ko. Hindi porket kaibigan kita ipapayagan na kita ha. Ako naman ang mananagot nito sa head namin eh. Ang sagot nito sa akin. Sige na, parang awa mo na oh. Akala ko kasi 30 lang ang sa kissing booth eh. Kaya pinambili ko na ng chocolate yung 20 ko kanina. Tumingin ito sa akin ng matalim. Chocolate? Hindi ka naman mahilig sa chocolate ah. Huwag mong sabihin sa akin ah. Ibinigay mo na naman yan kay Sam. Nakataas ang 2 kilay nito sa tanong niya sa akin. Tumingin ako sa aking mga paa at saka tumungo. Napabuntong hininga na lamang ito at saka kunwari ay nagpakaabala sa pag-aayos ng mga papel. Sige naman na May. Tangin mo na lang ako please. Ito na ang chance ako para mahalikan si Sam. Asa na nga pala siya? Hindi ba dapat kasama kanya dito?
Siya ang Prince Charming na hahalikan, nasaan na siya? Ngumuso si May at sinundan ko kung saan dumako ang ngusong yon at nakita ko nakayakap sa kanyang braso ang kilalang haliparot sa aming eskwelahan na si Gina. Napasimangot ako at muli na namang nakiusap ng 20 pesos kay May at nang hindi ako nito natiis ay binigay nito ang hiling ko. Niyakap ako nito pero bago pa man ako makapunta kay Sam para mahalikan na ito ay pinaalalahanan ako ni May. Ikaw ang unang nagbayad. Hablutin mo na siya pabalik dito. Teka, tutulungan kita. Hindi ko alam Papa Dudut ang plano nito. Pero sumunod na lamang ako sa kanya. Gina, panimula ni May nang makalapit ito sa kanila. Gina, tawag ka ni Ma'am Castro, nasa library. Blankong sabi ni May sa kanya. Nagtaka man ay sumunod na lamang ito pero bago pa man makalis ay lumandi muna ito kay Sam. Saglit lang Sam ha, hahalik pa ako sa'yo. Tandaan mo nagbayad ako ng 50 pesos. Hintayin mo ko saglit. Tumakbo na ito patungong library at kahit nag-iinit ang ulo ko sa mga narinig ko ay hinila ko na siya patungo sa kissing booth. Nagbayad na ako ng 50 kay May. Halika na! Tila umasong sabi ko at wala naman itong nagawa kundi ang sumunod sa akin. Natatawa na lamang si May na sumunod sa amin. Nang makaupo kami sa picture booth upang kuhanan kami ng litrato sa nakaambang paghalik ko sa kanyang pisngi ay saka naman dumating si May para mapicturean na kami. Dahil nga nagmamadali kami bago pa man dumating si Gina ay humalik na ako sa kanya pero imbes na sa kanyang pisngi ay dumampin ang aksidente ang aking labi sa kanyang labi dahil napaharap ito sa akin para bigyan ako ng huling paalala sa mga dapat na gawin. Pareho kaming nabigla Papa Dudut at ang flash ng camera ay ang siyang nagpabalik sa aking ulirap. Tila sa 2 segundong halik na yon ay napahinto ang mundo. Naramdaman ko ang nagwawalang mga elepante sa aking sikmura. Oo, elepante. Hindi na nga paru-paro dahil masyadong malakas ang sipa nito sa aking sikmura. Tinignan ko si Sam. Kahit ito ay nabigla rin. Hindi ko na maalala kung ano pa ang mga sumunod na mga nangyari basta ang alam ko ay ito ang unang halik ko. At ipinangako kong hindi ito ang huling halik na matitikman ko sa lalaking iniibig ko. Oo, Papa Dudut, umiibig na ako. Umiibig na ako sa lalaking unang nakahalik sa mga labi ko. Uy, Sam! Tawag ko sa kanya mula sa aming quadrangle. Nasa gitna ito at ako naman ay nasa dulo. Kanina pa ako nagpapapansin sa kanya pero tila hindi ako nito nakikita. Napika na ako at alam kong maraming tao noon dahil nga foundation day namin at lahat ay nakakalat sa quadrangle dahil sa kanilang mga activities. Lumapit ako sa kanya at hinila ang laylayan ng kanyang polo. Tinignan lamang ako nito at saka muling tinuon ng atensyon sa kanyang ginagawa. Inarap ko siya, tumalikod siya. Kinalabit ko siya na parang isang bata naghahanap ng atensyon. Huy! Huwag kang magpanggap na parang hindi mo ako narinig. Pabulyaw kong sabi. Narinig ito Papa Dudut ng ibang mga estudyante pero hindi na masyadong pinansin. Hindi pa rin ito natitinag sa kanyang kinakatayuan sa kanyang ginagawa. Kaya naman sa galit ko ay lumuhod ako. Lumuhod sa harapan niya na naging agaw atensyon sa mga nandun. Gulat ito sa aking ginawa. Maski ako ay hindi ko inakalang magagawa ko yon para lang mapansin niya ako. Sa ginawa ko ay biglang natahimik ang lahat at biglang binitawan ang kanilang mga ginagawa upang subaybayan ang aking susunod na gagawin. Napalunok na lamang ako Papa Dudut. Nandun na ako eh. Hindi ba matapang naman ako? Paninindigan ko na lamang yon. Sam? Panimula ko sabay hawak sa kanyang kanang kamay
na hindi naman niya binawi dahil kahit siya ay naguguluhan sa mga nangyayari. Sam, kailan mo ba ako sasagutin? Medyo napalakas ang pagkakasabi ko kaya narinig ito ng lahat at nakadagdag pa ang nakakabinging katahimikan. Ilang segundong walang nagbigay ng reaksyon. Tinitingnan ko si Sam sa kanyang mga mata na unti-unti ay nakikitaan ko ng pagkayamot. Hanggang sa nagsimulang mangantsaw ang isa. Hanggang sa naging 2, 3 at bago pa man ako makatayo ay nagsihiyawan na ang mga mapanuksong estudyante. Doon pa lang ay bigla akong nahimasmasan. Bakit ko yun nagawa? Tumayo ako at saka muling tumingin kay Sam. Pero bago pa man siya matignang muli sa kanyang mga mata, ay tumakbo ito papalayo sa mga nanunuksong mga tao. Tuluyan na itong lumayo sa akin. Alam mo, Iha? Bungad tanong ng isang babaeng tila nasa 80 na marahil ang edad. Nasa bakuran nito at nagwawalis ng panghapong mga tuyong dahon. Tumikhim muna ako sabay hawak ng bahagyang higpit sa mga bulaklak na nasa aking mga kamay. Ma'am, andyan po ba si Sam? Mahina kong tanong. Nakaramdam ako bigla ng hiya. Tiningnan ako ng babaeng ito at pagkatapos ay binuksan ang dikahoy na gate nila bago sumagot. Wala pa siya eh. Inutusan ko sa kabilang bayan para kunin ang mga pinapatahi kong damit. Ako ang lola niya. Ano bang kailangan mo sa kanya? Mahinahong tanong niya. Umiling ako na tila umatras ang dila ko kaya naman natawa na lamang ito at pinapasok ako. Hintayin mo na lang siya sa loob. Halika, mamaya ko na itutuloy ito. Masayang sabi nito sabay akay sa akin paloob ng bahay. Maganda ang kanyang lola. Kamukhang kamukha niya. Kahit may mga linya na ito sa mukha ay alam kong naging maganda ito noong kabataan niya. Pinaupo ako nito sa kanilang pasiraan na halos na sofa at kumuha ng kakanin at juice sa kusina. Nang magbalik ito ay may hawak-hawak na itong 2 photo album. Kaibigan ka ba ni Sam? Tumango na lamang ako at saka kinuha ang mga pagkain sa kanyang kamay. Ngumiti ito papadudot at tila nasiyahan sa tipid kong sagot, kaya naman tumabi ito sa akin. Nako, mabuti naman at may kaibigan pala ang apo ko. Mula kasi nang nalipat yan dito sa amin mas ninais na lang na magkulong sa kanyang kwarto. At saka lalabas lang yan para pumasok sa eskwela at kapag may inuutos kami ng lolo niya. Ngumiti ako at saka uminom ng tinimpla nitong juice. May ipapakita ako sa iyo. Binuksan nito ang hawak niyang album at pagkatapos ay nagkwento. Iha, eto si Sam nung sanggol pa siya Ang guwapo no, napakataba. Abay samantala ngayon ay kulang na lang ay liparin ng hangin sa kapayatan. Pabirong sabi nito sabay turo sa mga litrato ni Sam. Ito lang kasi ang mga bit-bit niya bukod sa mga damit niya nang tumuloy ito dito sa amin. Ito pa tingnan mo. Muli nitong tinuro ang ibang larawan ni Sam habang lumalaki. Natatawa at naaaliw ako habang kinikwento ng kanyang lola kung saan at kailan nakuhanan ng mga litrato. Marami na tuloy akong nalaman sa kanya base sa mga kwento ng kanyang lola. At aaminin ko, mas lalo akong humanga sa kanya dahil nga ayon sa kanyang lola, wala nang mas mabuting apo pa kesa kay Sam. Nang matapos itong ipakita ang mga larawan ay saka itong ngumiti at tumingin sa malayo. Pareho kaming natahimik at bago pa man ako tuluyang magpaalam sa kanya, dahil hindi ko na mahihintay pa si Sam, ay inabot ko na ang bulaklak na hawak ko sa kanya. Lola, para po sa inyo. Kay Sam talaga ang mga bulaklak papadudot. Pero dahil sa lubha akong natuwa sa ginawa niyang pagtanggap sa akin, ay mas minabuti kong ibigay na lamang ito sa kanya
Nakita ko ang pagkislap sa kanyang mga mata at nagli itong yumakap sa akin. Naku iha, maraming salamat. Ang gaganda naman ito. Mas lalo tuloy kitang nagustuhan. Inamoy nito ang bulaklak at saka tumingin muli sa malayo. Sana wag mong susukuan si Sam ha. Alam ko minsan matigas ang ulo nito at masungit. Pero kilalanin mo pa siyang mabuti. Napakabait nito. Maniwala ka. O iha, kumain ka pa. Marami pang avocado dyan. Teka, kukuha pa ako ng kondensada para maihalo mo na. Pag-aasikaso sa akin ng lola ni Sam. Para na akong apo nito kung itrato niya. Halos hindi ko na nga maisara ang palda ko na pang-eskwela dahil sa inaraw-araw na pagdalaw sa kanila ay kung ano-anong mga pinapakain nito sa akin. Oo, Papa Dudut. Tuwing hapon pagkatapos ng klase ay diretso na ako kina Sam. Kahit nga wala si Sam doon ay ayos lang. Kahit hindi niya ako harapin ay ayos lang dahil natutuwa na ako na makita lamang ang lolo at lola niya. Hindi ko na kasi naabutan ng mga lolo at lola ko kaya naman natutuwa akong labis sa atensyon at pag-aalalang pinaparamdam nila sa akin. Lola, bababa pa kaya si Sam? Para sana hati na kami dito sa inihanda ninyong avocado. At saka itong dulce de leche. Ang dami po nito baka po lalo ako magkabilbil at hindi na magkasya sa akin ang mga palda ko. Natatawa kong sabi. Tumawa lamang ito at saka naupo sa tabi ko, Papa Dudut. Bababa din yun kapag nagutom, kaya hayaan mo na. Kumain ka lang dyan ng kumain. Kapag hindi na magkasya sa'yo ang mga isusuot mo, ako nang magre-repair. Inaplos nito ang buhok ko para pasigihin pa ako ng pagkain. Tipid akong ngumiti at pasimpleng tinanaw ang pinto ng kwarto ni Sam. Wala kasi noong nagtuloy-tuloy ang dalaw ko sa kanila ay hindi ito lumalabas pa ng silid. At saka lamang ito lalabas kapag nakaalis na ako. Ilang beses ko rin siyang inaabangan na lumabas dahil nga may mga bitbit din akong mga pasalubong. Pero nakapagpaalam na ako kina lolo at lola ay hindi ko pa rin naririnig ang paglawangit ng kanyang pinto na tanda ng kanyang paglabas. Apo, aalis na si Kylie. Baka pwedeng lumabas ka muna dyan. Ihatid mo siya sa madilim na labasan. Hindi maaaring lumakad dito na mag-isa lalo't babae pa naman siya. Pagkatok ng kanyang lola sa kanyang pintuan. 7:00 na noon ng gabi at hindi na namin namalayan ng oras. Dahil nga sa napasarap ang kwentuhan namin ng lola ni Sam. Matagal bago bumukas ang pintuan at nang bumukas ito ay niluwa nito ang nakakunot noong si Sam. Magulo ang buhok nito at halatang kagigising lamang. Mag-ayos ka na at ihatid mo na siya. Utos lambing ng kanyang lola na alam niyang kailangan niyang sundin kaya kahit na alam kong napipilitan lamang ito, ay pumasok na ito sa loob ng kanyang kwarto para mag-ayos. Nang matapos ito ay bakas na bakas pa rin ang pagkairita sa kanyang mukha. Nakitaan ko ito nang tila sinisisi ako sa kanyang sitwasyon ngayon. Oh, ayan na pala siya O siya, humayo na kayo bago pa tuluyang magdilim para rin makabalik ka ng maaga dito, Sam. Inakay ako ng kanyang lola palabas at nang nasa labas na kaming tatlo, ay saka naman pabirong nagpahabol itong si lola. Oh, huwag magliligawan sa daan ha. Ngiti nitong sabi, sabay kaway. Ako naman itong mapagpatol at sumagot pa. Hindi ko po maipapangako yan, lola. Tumawa ito papadudot sa aking sinagot at ako naman ang kumaway na rin para magpaalam. Nang makapasok na ang kanyang lola sa loob ay saka naman kami naglakad palabas ng bakod nila. Tahimik si Sam at tulad ng dati, ayaw nito akong harapin at kausapin. Pilit akong sumasabay sa kanya kahit nagmamadali itong maglakad. Uy Sam, sana lumabas ka kanina kasi ang dami-daming pagkain na hinanda ang lola mo. Hindi ko nga maubos
Hindi pa rin ito nagsalita at mas lalong tinulinan pa ang paglalakad. Sam, alam mo ba nakita ko ang litrato mo nung bata ka pa? Nakakaaliw. Sana ganon ka na lang kataba ulit. Magpataba ka, pwede? Bukas dadalhan kita ng mukha yung gawa ni... Hindi ko na natuloy pa ang aking sasabihin dahil bigla itong humarap sa akin. Nakita ko ang panlilisik sa kanyang mga mata kahit sa dilim. Talaga bang hindi mo ko tatantanan? Kababae mong tao, ikaw pang lapit ng lapit. Noong una ako ang kinukuhanan mo ng atensyon at ngayon ang lolo't lola ko naman. Nasaan ang hiya mo? Hindi ka ba makapaghintay na lalaki ang unang lalapit at magpapakita ng interes sa'yo? Hindi ka ba naturuan ng mga magulang mo na hindi babayang dapat na manligaw? Nang hihilakbot ako sa mga narinig ko kay Sam. Hindi ako nakapagsalita pero naramdaman ko ang malakas na pagkabog sa puso ko at ang dagliang pag-init ng gilid ng aking mga mata. Natanda ng pagbagsak ng aking mga luha. Ilang segundo akong napipi. At ang tanging solusyon ko para makatakas sa masakit na sitwasyon na yon ay ang tumakbo palayo sa kanya. Tumakbo ako ng ubod ng tulin. Hindi ako lumingon, Papa Dudut, at hindi ito humabol. Hindi ako nakaramdam ng takot sa dilim dahil bakas pa rin sa aking isipan ng takot sa mga binitawang salita ni Sam sa akin. Talaga ng mukha ng Sam na yan ah. Akala mo kung sinong gwapo. Rinig na rinig ang mga matinis at galit na boses ni May sa koridor. Hinawakan ko ito sa kanyang braso para pahinain ang kanyang boses dahil nakakahiya sa mga dumaraang estudyante. Nakakahiya na nga na nakikita nila ang pagsingkit ng aking mga mata at pagkabasa ng aking pisngi dahil sa mga matinding pag-iyak. Tapos ay madadagdag pa ang boses ni May. Ayoko na sa kanya, best friend. Last ko na talaga yun. Hindi ko na siya lalapitan pa. Kung ayaw niyang magpaligaw sa akin, edi wag. Hindi lang naman siyang lalaking pwede kong lapitan at ligawan eh. Marami pa dyan. Maganda naman ako, matalino rin. Kaya alam ko na makakahanap ako ng lalaki magugustuhan din ako. Naluluha ko namang sabi. Inaplos nito ang aking likuran para patahanin. Hindi ito sumagot pa sa aking sinabi. Hinayaan na lamang ako nitong maglabas ng sama ng loob. Nang gabing pinagsalitaan ako nito ay buong gabi akong umiyak, Papa Dudut. Muntik na nga akong hindi makabangon ng umaga dahil hindi ko na maimulat ang aking mga mata dahil sa magdamag na pag-iyak. Masyado akong nasaktan sa kanyang mga sinabi. Hindi ko na inaasahan na gano'n ang maririnig ko mula sa kanya. Oo, alam kong hindi tradisyonal na galawang babae ang ginagawa ko pero kasi ganito na ako bago ko pa siya makilala. Gustong gusto ko siya. Gustong gusto ko pero dahil sa ginawa niya ay nagdalawang isip na akong ituloy ang panliligaw ko sa kanya. Lahat naman ay ginawa ko para magustuhan niya ako. Lahat ng nakasulat sa slam book ay ginawa ko pero walang epekto yun sa kanya. Ano ba bang kulang? Sa ganitong isipin ay bigla na lamang akong napaiyak. Galit lang ako pero hindi ibig sabihin ay hindi ko na siya gusto. Ayaw ko muna siyang makita dahil lubha akong napahiya sa kanyang ginawa. Buong araw ay iniwasan kong makasalubong siya. Hindi ako lumalabas ng klase at hinihintay na lamang na mag-uwian para makauwi na ako sa bahay. At doon ay muling maglabas na naman ng sama ng loob. Sam, bakit ka ba ganyan? Malakas na pagkakasigaw ng isang pamilyar na boses sa akin. Kumabog ang kaninang kalmado kong puso. Si Sam. Ano bang sasabihin na kunwari ay hindi ko siya narinig?
Binilisan ko ang bawat paghakbang pero sadyang mas mabilis ito sa akin kaya naman bago pa ako makalabas ng gate ng aming eskwelahan ay nahawakan nito ang aking braso. Napahinto ako papadudot dahil sa kuryenteng biglang naramdaman kong dumaloy sa aking buong katawan. Iba pa rin talaga ang epekto nito sa akin. Pero ganun pa man ay hindi ko binago ang aking sariling ipakita sa kanya na nasaktan ako sa mga sinabi niya. Ano bang kailangan mo? Hindi pa ba sapat lahat ng mga masasakit na mga salita na sinabi mo sa akin kagabi? Ano pa ba? Nagtataray at nagtatampo kong sabi na kahit pinagtitinginan na kami ng mga estudyanteng nagsisipaglabasan ng gate ay wala akong pakialam. Hindi ito nagsalita kaya naman mas lalo akong nakaramdam ng inis. Ano? Bakit ngayon hindi ka makapagsalita? Muli kong tanong. Pilit kong pinapatatag ang aking boses pero nabigo ako. Nabasag ang aking boses nang muli akong magsalita. Alam mo kasi Sam, lahat ng ginagawa ko para sa iyo eh. Lahat naman yun ginagawa ko dahil gusto ko. Lahat ng gusto mo sinusubukan kong gawin kahit mahirap. Nagpakasimple ako. Umakyat ako sa puno ng kaimito para makuha lang ang pinakahinog na prutas na gusto mo. Araw-araw, dumadalaw ako sa inyo. Lagi akong may dalang bulaklak para masiyahan ka naman. Nagkautang pa nga ako para mahalikan ka lang sa kissing booth eh. Tapos ganun lang ang sasabihin mo sa akin? Ikaw pa lang ang nakapagsalita sa akin ng ganun. Ang sakit-sakit. Kasi kahit na galit na ako sa iyo ngayon, hindi ka pa rin mawala sa isipan ko. Ikaw pa rin ang gusto ko. Ikaw pa rin ang mahal ko. Kaya kung wala kang ibang masasabing maganda, huwag ka na lang lumapit sa akin kasi masakit pa rin eh. Ang sakit-sakit pa rin. Hindi ko na siya hinintay pang makapagsalita papadudot. At sa ikalawang pagkakataon, ay muli na naman akong tumakbo papalayo sa kanya. Aba-aba, at bakit ang munti kong prinsesa kanina pang umiiyak? Naglalambing na tanong ng aking ina nang madatnan ako nito sa aking kwarto habang umiiyak at nagpapatugtog ng awitin ni Julie na magdangat. Ang kapag ako ay nagmahal. Nagulat ako pero huli na para linisin ko ang nagkalat na luha sa aking mukha. Nagtalukbong na lamang ako para hindi niya ako makita sa ganong itsura. Nakaramdam na lamang ako ng paggalaw ng kama dahil sa marahang pag-upo nito. Hindi ako halos humihinga noon hanggang sa maramdaman ko na lamang ang pagtapik nito sa aking nakakumot na ulo. Alam mo, nung kaedad mo ko, may nagustuhan akong lalaki. Ang gwapo niya pero syempre, mas gwapo ang papa mo. Natatawa pa nitong sabi na kinangiti ko habang nakatalukbong. Crush na crush ko siya noon. Pero alam ko namang hindi niya ako mapapansin kasi ang dami-daming mas maganda sa akin sa school. Ang dami-daming nagkakagusto sa kanya doon. Kaya nga nilamon ako ng insecurity ko eh. Kaya sa tuwing makikita ko siya, natataranta ako at biglang tatakbo. Nagmumukha na nga akong engot sa ginagawa ko eh. Pero kasi nahihiya ako sa kanya. Sa unang beses, nagkaroon ako ng hiya. Mantakin mo yun anak. Bumuntong hininga pa ito bago muling nagkwento. Naging crush ko siya hanggang sa mag 4th year high school na ako. Wala naman akong balak sabihin ang nararamdaman ko sa kanya kasi nga babae ako. At saka sikat siya sa ordinaryong estudyanteng katulad ko. Pero kasi naisip ko kung hindi ko sasabihin, kailan pa? Ano ngayon kung wala akong tsansa sa kanya? Kesa naman namunin ako na kung ano-anong tanong sa isipan ko, hindi ba? Kaya ang ginawa ko anak, nagsulat ako.
nagsulat ako para sa kanya. Sinulat ko lahat ng nararamdaman ko para sa kanya mula nung una ko siyang makita noong second year high school pa lamang ako hanggang nag-fourth year na kami. Kabado ko noon. Hindi ko alam kung magagawa ko bang iabot yun, pero sa tuwing naiisip ko ang nararamdaman ko pagsisisi kapag pinalagpas ko ang pagkakataong yun ay bigla na lamang akong tutubuan ng lakas ng loob. 2 buwan na lang kasi noon bye-bye na ang high school life. Kaya kinabukasan, inabot ko yun sa kanya. At alam mo ba, ngumiti siya nung binasa niya yon. Natawa pa nga ako, akala ko noon may pag-asa na ako sa kanya, pero binalik niya ang sulat at sinabing sorry. Nakita yun ng ibang estudyante sa amin noon Parang gusto ko nang magpalamon sa kanal sa sobrang kahihiyan ng marinig ko yung sorry. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Masakit pala yung first love mo hindi ka gusto. Umuwi ako sa bahay noon, umiiyak ng umiiyak. Sinumbong ko lahat sa lolo't lola mo. At alam mo ang sabi nila, ang pagkawala ng unang pag-ibig ang siyang paglapit ng iyong huli. Hindi ako naniniwala sa kanya kasi para sa akin, sapat na ang first love ko. Ayaw ko na ng iba. Pakiramdam ko noon hindi ko na siya makakalimutan pa, pero heto, tignan mo ko anak. Masaya na ako. Mas masaya pa kesa noon. Oo, naiisip ko pa rin ang una kong pag-ibig. Pero, parte na kasi yun ng nakaraan. At ang iyong ama na ang aking nasa kasalukuyan. At ang aking kinabukasan. Muli akong tinapik ng aking ina sa aking ulo at pagkatapos ay iniwan ako nito. Ininaan nito ang radyo bago tuluyang lumabas ng kwarto. Nang marinig ko mag-isa na lamang akong muli sa aking kwarto ay bigla na naman akong napaiyak. Unang pag-ibig ko si Sam. Siya ang gusto kong maging huli. Pwede bang siya na lang? Matinding amoy ng tambucho, umaalingasaw na amoy ng pawis mula sa iba't ibang taong lumalakad patakbo na aking nakakasabayan. Pasado 8:00 na at ilang minuto na lamang ay tiyak na mahuhuli na ako sa aking trabaho. Kabababa ko lang noon ng taxi dahil hindi na umuusad ang trapiko, kaya naman mas minabuti kang tumakbo na lamang kesa mahuli pa. Pawis na nakapusod ang aking buhok. Kung sino-sino na ang aking nababangga at wala na akong oras para humingi pa ng tawad. Hanggang sa biglang humampas sa akin ng isang matabang ale na may hawak na bilao na katulad ko'y tumatakbo rin. Tumila po ng laman ang kanyang bilao at nagkalat ng tuluyan sa kalsada. Pinagtinginan kami ng mga tao habang isa-isa ay pinupulot ng aling ito ang paninda niya. Ako naman ay naupo na rin para tumulong, pero nang makita ko ang mga tumilapong prutas ay hindi ko maiwasang makaramdam ng mumunting kurot sa puso ko. Kay Mito, ito ang laman ng bilaong dala ng ale. Kay Mito, isang bilog na prutas na umiikot sa aking nakaraan. Dumampot ako ng isa at muling inalala ang aking nakaraan, ang aming nakaraan ni Sam. Sayaw na tayo! Tila sa akin ni May mula sa aking kinakaupuang mesa. Huwag mong sayangin yung narentahan mong gown kung uupo ka lang dyan. Hatak nitong muli sa akin pero umiling ako. Seniors ball na namin noon at 1 buwan na lamang at tuluyan na kaming magpapaalam sa buhay high school. Habang nagkakasiyahan ang lahat, habang lahat ay umiindak sa saliw ng musikang pumapain lang sa buong venue, ay ako naman ang nalulunod sa ingay ng pag-iisip ko. Ang bilis ng panahon at parang kailan lang ay kasama ko pa si mama noon at nagsusukat ng uniform na aming bibilhin. Parang kailan lang noong nasa unang taon pa lamang ako ng high school at minamata ng mga nasa higher years.
Parang kailan lang papadudot ng nasulyapan ko ang kagwapuhan ni Sam sa bleachers at parang kailan lang noong inalayan ko ito ng kay Mito ang paborito niya. Parang kailan lang nung sinugatan niya ang puso ko ng mga masasakit nitong salita. Parang kailan lang napabuntong hininga ako at dapat tulala na lamang. Masaya ang okasyon na yon at dapat ay maging masaya ako pero mas pinili kong maging malungkot. Lalo na kapag naiisip ko ang nakaraan. Lalo na kapag naiisip ko si Sam. Mula nung nasaktan ako ng mga salita niya ay hindi ko na siya inabala pa. Iniwasan ko ito, Papa Dudut, at wala na akong balak pang lapitan ito dahil lubha nga akong nasaktan sa mga salitang nasabi niya noong second year high school pa lamang kami. Alam kong dapat na akong magpatawad sa mga nangyari at gusto ko rin naman pero hindi ko maiwasang makaramdam ng kirot sa tuwing naiisip ko ang nangyari noon. Titiklop ako at babawiin ang nais kong pagpapatawad sa kanya hanggang sa umabot na ngayon ng 1 buwan na lamang at magtatapos na kami. Wala pa ring pansinang nagaganap. Nilibot ko ang aking paningin sa kabuuan ng venue at pagdako ng aking mga mata sa gilid ng stage ay nakita ko ang isang lalaking nakaternong puti. Si Sam. Napakagwapo niya, Papa Dudut, lalo na ang pagkakaayos ng buhok niya. Tama nga ang sinabi ko sa aking sarili na sa pagdaan ng panahon ay mas lalong pinapabuti ng tadhana ang itsura nito. Sa pagtingin ko sa kanya ay muli na namang kumaripas ang pagkabog ng puso ko na tila nais kong kumawala sa hawla. Malakas pa rin ang epekto niya sa akin at hindi ko pwedeng maitanggi yun kasabay ng pagnanais ko na muli siyang titigan kahit na ilang saglit lang ay hindi ko na nagawa pa dahil ilang segundo na lamang at tuluyan ng babagsak ang aking mga luha. Pilit kong pinigilan yon, Papa Dudut, pero bigo ako. At para hindi makita yon ng iba ay tumayo na lamang ako para tunguhin ang banyo at doon ay ilabas ang lahat ng luhang nasa aking mga mata. Pero saktong pagtayo ko ay siya namang pagkabunggo ko sa isang matangkad na lalaki. Si Sam. Nasalo ako nito bago pa man ako may tulak dahil sa lakas ng pagkakabangga nito sa akin. Nagkatinginan kami at hindi alam kung sino ang unang magsasalita. At dito ay tuluyan akong trinaydor ng aking mga luha at isa-isa na itong nagsipagbagsakan. Kinuha nito ang panyo sa kanyang bulsa at pinunas yon sa aking mga pisngi. Huwag kang lumuha, sayang. Ang ganda mo pa naman ngayon. Nakangiting sabi nito habang pinupunasan ang aking mga luha. Hindi ko alam ang gagawin ko. Tila nastatwa ako sa mga pangyayari kaya naman siya na lamang ang muling nagsalita. Pwede ba kitang maisayaw? Hindi na nga nito hinintay pa ang aking sagot at dahan-dahan niya akong inakay papunta sa gitna ng dance floor. Kung saan ay pinagmasdan kami ng mga nagulat naming kamag-aral. Miss, bibilhin mo ba yung kay Mitong yan? Medyo nababanas na tanong ng aling aking nabangga. Sa pagkarinig ko sa kanyang boses, Papa Dudut, ay nagbalik ako sa aking ulirat at minsan pa yung nakabalik na ako sa aking kasalukuyan. Oo ate, sige kukuha ako ng 1 kilo nito. Pasensya na po at nakabangga ako sa inyo ha. Tumango lamang ito at nagsimula ng kiluhin ang mga kapupulot nitong mga kay Mito. Inabot ko na ang bayad sa kanya at umalis na rin kaagad habang ako naman ay hawak ng buong higpit ang supot ng kay Mito. Tila napapaso ako sa pagkakahawa ko dito. Kasing bigat ng kay Mitong iyon ang aking nararamdaman ng mga oras na yon. Muli na naman kasi, Papa Dudut, na nagnais na sumilay ang mga luha sa aking mga mata. Tila nakalimutan ko na rin ang paghabol ko sa oras. Wala na akong pakialam noon kung mahuli man ako sa aking trabaho. Namanhid kasi ang aking buong katawan sa pagbabalik tanaw sa aking iniwang nakaraan.
Oras no? Parang kailan lang ang nene-nene mo pang tingnan dyan sa uniform mo. Hindi ka pa nga babae kung umasta nun Pero heto at tingnan mo, napakaganda mo sa gown. Pinagtitinginan ka na nga kanina pa ng mga kamag-aral nating lalaki Gustong lumapit sa'yo pero natatakot kasi na nakasimangot ka. Natatawang sabi pa ni Sam habang magkasayaw kami sa gitna ng dance floor. Tipid lang akong ngumiti noon at hindi ko siya matignan sa mga mata. Ayoko papadudot na mapaso sa mga titig niya at ilang segundong nabalot kami ng katahimikan hanggang sa muli itong nagsalita. 2 taon na, maikli niyang sabi. Tumingin ako sa kanya na wari hindi maunawaan ang nais nitong sabihin, Papa Dudut. Nahalata nito ang nagugulumihan kong itsura kaya naman pinagpatuloy nito ang kanyang sasabihin. 2 taon na. 2 taon ka nang hindi na naliligaw sa akin. Bakit ka huminto? Panunokso nito sa akin na kinapulan ang aking pisngi pero hindi pa rin ako sumagot. Kylie, namiss ko ang binibigay mong kay Mito, yung pagpunta-punta mo sa bahay. Lagi kang ang tinatanong nila lolo at lola Pero wala naman akong maisagot sa kanila. Anong sasabihin ko? Tumigil ka na sa panliligaw mo sa akin? May halong pang-aasar pa nitong dugtong. Mahina ko itong hinampas sa kanyang balikat na kinatawa naman niya. Kylie, napatawad mo na ba ako? Sa kanyang sinabi ay parang sinuntok muli ang puso ko. Kylie, araw-araw akong nagsisisi sa mga binitawan kong salita noon sa'yo. Araw-araw kong gustong lapitan ka. Humingi ng tawad ng paulit-ulit pero nararamdaman kong hindi pa yon ang tamang panahon. Hinayaan kitang maghilom at sa tingin ko ay eto na ang oras marahil para lapitan ka at humingi ng tawad. Gusto ko, Kylie, na eto na ang simula ng pagkakaayos natin. Lumunok ito, Papa Dudut, bago nagpatuloy. Kasi Kylie, ayaw kong ligawan mo ko Ayaw ko nun. Alam mo yan, alam ng lahat yan. Kasi Kylie, gusto ko na ako ang manliligaw sa'yo sa tamang panahon. Kapag tama na ang edad nating pareho at kapag handa na muling magpatawad ang puso mo. Sa mga sinabi niyang ito ay napatitig ako sa kanya ng seryoso. Mahihintay mo ba ako? Ito ang mga huling kataga nito, Papa Dudut, bago tuluyang naputol ang awiting sinasayaw namin. Hindi ka ba sasabay sa amin? Tanong ng isa kong kaopisina habang nagpupulbos. Oras na, Papa Dudut, nang uwian noon at naghahanda na ang lahat para umuwi at samantalang ako ay kinakalikod pa ang aking computer. Sige, mauna na kayo. May asikasuhin pa kasi ako Nakangiti kong pagtangi at muling hinarap ang computer ko. Sus, iba talaga kapag walang love life. Mas maraming oras para ayusin ang karir. Panunuksong dagdag ng isa naming katrabaho. Nagtawanan ng ilan, Papa Dudut, at ngiti lamang ang naisagot ko. At pagkatapos noon ay nagpaalam na sila. Ako na lang ang naiwan na mag-isa. Ilang saglit pa na puno na ng katahimikan ng opisina. Natulala ako mula sa malayo at kahit ayaw kong isipin ang aking nakaraan, ay kusa itong kumatok at tuluyang tumuloy sa aking isipan. Asa na nga kaya si Sam? Ilang taon nang nakakalipas, nakapagtapos na ako ng high school at kolehiyo, pero wala pa rin ito. Asa na nga kaya si Sam? Ang lalaking nangakong babalik sa tamang panahon, sa tamang edad kapag pareho na kaming handa. Handa na ako Handang-handa na. Nasaan na kaya siya? Napahinga ako ng malalim bago tuluyang tumayo sa aking kinakaupuan at saka dinampot ang aking bag at ang supot ng kay Mito. Uuwi na ako. Tama nang pag-iisip sa nakaraan ko. Pasado 9:00 na ng gabi nang makarating ako sa bahay.
2 oras akong naipit sa traffic. Pagod na pagod ang aking katawan, kaya naman pabagsak na akong nilatag ang aking pagurang katawan sa aking kama. Pataob akong nahiga at pilit na pinapatulog ang aking kanina pang gulong-gulong isipan. Mula umaga hanggang ngayon ay daloy lang ng daloy ang iniiwasan kong nakaraan sa aking utak. Gusto ko nang matulog. Itulog ang aking kumikirot na puso. Nang mabigo akong mapaidlip ay tumayo ako sa aking kama. Inanap ang nasipang tsinelas sa ilalim ng aking kama, pero imbis na tsinelas ang aking makita ay ang maliit na karton na isa na namang paalala sa aking nakaraan. Huli na, Papa Dudut, para ito'y iwasan. Sumilong pa ako at kinuha yon at minsan pa'y naupo ko sa gilid ng kama at binuksan ito. Nagsisisi ako kung bakit ko ginawa yon. Muli na namang bumukas ang sugat sa aking nakaraan. Andun ang slam book na hindi ko na naibalik pa. Ang slam book na pinagsulatan ni Sam noong una ko siyang makilala. Napangiti ako habang lumuluha. Nakita ko doon ang dahon ng kay Mito na kasabay kong nadampot nang pumitas ako ng unang 3 kay Mito na binigay ko sa kanya. Andun din ang diary ko na hindi ko na binuklad pa dahil memoryado ko pa ang laman ng bawat pahinang meron dito. At ang pinakahuli, ang litrato naming dalawa ni Sam ng gabi ng seniors ball. Matagal ko yung tinignan. Tumitig, napangiti at muli kong naramdaman ang pagkabog ng aking puso. Hindi ko alam kung dahil iyon sa mukha ni Sam at sa nakakatunaw nitong tingin o ang katotohanan na hanggang sa ngayon ay nakasulat pa rin sa litratong yon ang pangako nitong kami hanggang sa huli. Hindi ko pa titigil? Naawang tanong ni May nang paulit-ulit akong bumalik sa dating bahay ni Sam. Wala nang tao doon. Mula noong natapos kami sa high school ay umalis na sila doon. Kasi May, baka naman bumalik pa siya. Hindi natin alam. Baka. Inangat ko ang aking katawan para makita ang mga senyales na may tao sa bahay na yon, pero wala. Kylie, tama na. Ilang taon nang nakakalipas mula noong umalis sila dyan. Magtatapos na tayo ng kolehiyo, inaasahan mo pa rin ba na babalik siya? Sa sinabing ito ni May ay tahimik na lamang akong naupo sa gilid ng kanilang matangkad na bakod. Nakiupo ito sa akin at saka ako niyakap. Pero nangako kasi siya, May . Hindi ba kapag nangangako ka, kailangan mong tuparin? Pilit kong ginawang positibo ang aking boses sa gitna ng panghihina ng aking loob. Hindi ito sumagot sa akin at hindi niya alam ang isasagot sa katigasan ng paniniwala kong magbabalik pa si Sam. Pero kasi Papa Dudut, alam kong babalik siya. Aasa ako hanggang siya na mismo ang humarap sa akin at sabihing tapusin ko na ang paghihintay ko. Pero hanggat hindi ko nakikita ang anino niya na magpapaalam na ay patuloy pa rin akong aasa. Alam ko kasi na babalik siya. Naramdaman ko yung sinseridad niya nung iniwanan niya ako ng pangako. Ramdam ko yun, May. Kilala mo naman si Sam, hindi ba? Tumutupad yun sa usapan kaya alam kong tutuparin niya ang sa amin. Babalik siya, alam ko. Maniwala ka, babalik siya. Natapos ko ang litanya kong ito kay May bago ako tuluyang napahagulhol. Muli ay wala na namang siyang naisagot sa akin. Paano niya kukumbinsihin ang isang pusong nagmamahal na tumigil na sa pag-asa? Paano ba? Anak, hawak mo na naman yung karton na yan. Naaawang sabi ni Mama nang madatnan ako nito sa aking kwarto na umiiyak. Niyakap ko ito habang hawak ang tuyong dahon ng kay Mito. Hindi ako makapagsalita noon dahil punong-puno ng malungkot na emosyon ang buo kong katawan. Anak, sa tingin mo ba ay oras na para itago ng tuluyan ang karton na yan? Yung malayo sa'yo, anak. Tapos na kasi ang kabanata ni Sam na naging bahagi na lang ng buhay mo. Tapos na rin ang pamamalagi ng karton na yan sa buhay mo.
Oras na para lakarin mo na ang kasalukuyan mo papunta sa kinabukasan mo. Naalala mo ba yung sinabi ko sa iyo dati nung bata ka pa? At nadatnan din kitang umiiyak ng ganito. Inarap nito ang aking mukha at pinunasan ang tumatagaktak na luha sa aking mga mata. Ang pagkawala ng unang pag-ibig ang siyang paglapit sa iyo ng iyong huli. Sa kanyang sinabi ay mas lalo akong napahaguluhol. Ayokong pakawala ng una kong pag-ibig na si Sam dahil ramdam ko sa ikabuturan ng aking puso na siya ang aking huli at yun ang nais kong mangyari. Anak, hindi papalapitin ng tadhana ang huli mong pag-ibig kung patuloy ka pa ring nakasabit sa iyong una. Tapangan mo ang iyong sarili, pakawalan mo na siya. Anak, kasi wala na siya eh. Hindi na siya nagparamdam pa. Hindi ba senyales yun na dapat ka nang bumitaw? Hindi ako sumagot noon at muli na lamang siyang niyakap ng mahigpit. Paano ko nga ba maipapaunawa sa aking ina ang aking nararamdaman na hanggang ngayon? Ang una kong pag-ibig ang siyang nagsusumigaw sa aking puso at pilit na pinapaalala sa akin na siya na rin ng aking huli. Marahil, akala ninyo noong simula hanggang gitna ay makukuha ko na ang happy ending ng tulad ng sa iba. Tulad noong kay Cinderella at Snow White. Pero kahit na anong baliktad niyo sa sulat kong ito ay walang happy ending na nakasulat dito. Mali, wala pang happy ending para dito. Naghihintay pa rin ako at alam ko na isang malaking kabaliwan ang gagawin ko, pero kahit ako mismo ay hindi madiktahan ng puso kong wag nang umasa. Kasi inosente pa rin ang puso ko at naniniwala na sa bawat pangakong binitawan dito ay mabibigyan pa rin ito ng katuparan sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Hindi naman porket hindi pa natutupad yon, sa ngayon ay wala na. Baka kasi bukas ay mangyari na. Baka bukas pagising ko naglalakad na papalapit sa akin si Sam para maipaalala sa akin na dumating na ang tamang panahon, yung tamang pagkakataon para sa kanyang iniwang pangako. Oo, umaasa pa rin ako mga kapuso. Hindi ba't ganun din kayo? Ang kwento ko, kwento nyo rin dahil minsan ay may inasahang kayong isang tao, isang pangako, isang taong nangako. Minsan ay inasahan nyo ang isang pagbabalik, ang isang taong nais nyong bumalik. Hindi man mangyari ngayon pero malay mo bukas mangyari na. Huwag niyo sana akong sisihin at husgahan kung bakit hindi pa ako napapagod. Nagmahal lang kasi ako. Hindi ba ganun ka rin? Ang pagkawala ng unang pag-ibig ay siyang paglapit ng iyong huli. Eto mga kabarangay ang linyang tumatak sa akin. Salamat sa ina ni Kylie na pinaalala sa atin na sa posibleng pagkawala ng ating unang pag-ibig ay ang siyang pagsulpot naman ng ating huli. Hindi pa't napaka-positibo ng kanyang sinabi pero hindi pa rin nagawang paniwalaan ito ng kanyang anak na si Kylie. Masisisi niyo ba siya? Ako hindi. Kasi nagmahal lang siya at naniwala siya. Naniniwala siya na sa bawat pangakong hatid ng pag-ibig ay ang katuparan. Ang una niya ay nais niyang maging huli. Sino bang hindi umasa rito? Hindi ba't ikaw rin? Ikaw ka barangay. Sa pagkawala ng iyong una, umasa ka pa rin bang babalik siya? O umasa ka na mas malapit nang dumating ang iyong huli na sasakop ng mga huling pahina ng iyong huling kabanata? Si una o si huli? Naisip mo na nga ba kung sino ang dapat mong piliin? Ang liham na pinadala ng ating sender na si Kylie ay muling sinulat para sa radyo ni Gremaline Umali o Lady Gracia ng Barangay FM Baguio. Tulad ni Kylie mga kapuso, maaari po kayo magpadala ng inyong liham kasaysayan sa ating programa
sa bls971@yahoo.com. O kaya naman ay sa GMA Network EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. O sa pinakamalapit na barangay FM station sa inyong lugar. Ang Barangay Love Stories, mga kapuso, ay napapakinggan sa lahat ng mga barangay FM radio stations nationwide. At maaari po ninyong i-download ang iba't ibang kwento ng pag-ibig sa Barangay Love Stories podcast. Kung paano, mag-log-on lamang sa www.gmanetwork.com/BLS Podcast Guide at ituloy ang pakikinig at kilig online. Please review and rate us on iTunes on your favorite podcast application. Mag-subscribe din sa Barangay Love Stories para mapakinggan ang mga bagong episodes every week. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.